Good day mga besh! Magandang araw, magandang buhay. Tara, samahan niyo ako sa video na to. Araw-araw ko nga po palang pinupunasan sa hay kasi araw-araw din siya naapakan. Naglalagay din ako ng basahan sa bawat ref kasi hindi natin namamalayan nagmo-moist ng ref. Tumutulo ito. Lumilikha siya ng basa sa sahig. Kung kaya, kahit na hindi ko mamalayan na may tubig na sa sahig, at least na-absorb na siya ng basahan at iwas disgrasya pa. Naayos na nga pala ang ref namin. Yung isang ref, yung lumang ref. May dumating kasing technician na ayos na. Kaya yan, hindi na ako nauubusan ng soft drinks. Lahat malamig na. Kaya wala nang namimili dahil lahat malamig na. Bongga! Naayos ko nga po palang paninda namin. Inuusog yung dapat iusog. Nilalagyan kung meron pang nakatago. Kung may stock, kasi paparating na yung bagong deliver. Yung bagong order. Kasi minsan naglalabo-labo. Sa lagayan, naranasan nyo na ba mga besh? Kung may inaasikaso ka, tapos may nagtatanong sa'yo, tapos hindi matapos-tapos na tapos. Merong isang customer nagmamadali. Yung gusto niya siya mauna kahit na hindi naman dapat. Dapat hintayin niya yung turn niya. Matuto siya maghintay kung kailan yung nararapat. Para sa kanya. Para hindi nararate. Yung tendera, ang hirap kaya mag-isip. Lalo na kung wala naman dapat isipin. May time pa nga na manunukli ka. Siyempre, bibilayan mo muna yung susukliin mo. Ibibigay mo sa customer. Pero may nag-aabot pa na bayad niya. Kailangan sabihin mo, sandali lang po. Pero minsan, nilalapag na lang kung saan na lang banda. Tapos sasabihin niya, yun ang bayad ko Tapos sabay takbo. Paano kung kulang? Kung hindi tama? Minsan pangit pa ang pera. Yung hindi na tinatanggap ng customer, yung ibabalik sa'yo. Tapos sasabihin na lang sa'yo, sa inyo rin po yan galing May choice ka pa ba? Wala kang laban. So, ang mangyayari, itatabi mo na lang. Pero hindi habang buhay. Kailangan mo rin siyang dispose. Kasi ikaw ang talo. Hindi naman lagi pwedeng ganun. Kailangan matuto ka rin. Kailangan mo rin sabihan ng mga customer na ayaw mo ng pangit. Kasi walang tumatanggap. Minsan titiklopin nila. Pero dahil ikaw ay isang tenderang wais na, bubulat-latin mo na ang pera nila. Para sigurado na walang kulang. Dapat kumpleto ang pera nila. Buo ba? Walang punit. Minsan pa nga may butas. Grabe sila. Minsan nga puno na ng ballpen ng sulat ang pera. Pero dahil wais ka, kailangan sabihan mo sila ng tama. Yung dating sa kanila hindi masama. Yung ayos ang pagsasabi mo. Kasi kailangan mo ring mamili ng sasabihin mo sa kanila para hindi kasi nila masabihan na mataray. Ang gusto mo lang naman sabihin sa kanila yung tama, yung nararapat, yung kailangan at katanggap-tanggap para na rin sa'yo at sa tindahan. Bongga! May isa pa nga Naranasan nyo rin ba na ang customer na ang naglalagay ng bayad nila sa lagayan nyo ng benta? Minsan nga napapasigaw ako, sandali! Nagugulat sila pero nailapag na nila. Hindi ba nila alam na binibilang ko muna bago ilagay sa bentahan? Tinitingnan ko kung tama ba yung pera nila o kulang. Kasi minsan, burado na ang coin. Minsan sasabihin nila, okay pa yan. Paano kung sabihin ko kung ibalik ko yan sa'yo, tatanggapin mo pa kaya? Diba? Puno kalawak. Minsan pa nga yung 25, akala nila piso. May nagbibigay pa dollar na coins. Yung iba't ibang uri ng klase ng pera. Totoo po niyan. Piso lang po ang tubo namin. Malaki na nga po ang dos. Kasi may mga tao na bumibili tapos may ibubulsa. Tapos yung babayaran nila yung ipinakita. Pero minsan mas malaki pa yung tinago kesa sa ipinakita nyo. Malaki pa yung nawala kesa sa tubo. Kulang pa sa kabayaran ng ginawa mo sa pagtitinda. Sana ipagpaumanhin ng mga bumibili na minsan ang beshi nyo syunga-syunga din. Kaya po sana dapat maging tapat tayo sa ating kapwa. Kahit hindi tayo nakikita pero may nakabantay sa atin. Kasi kung anong inyong ginawa sa inyong kapwa, baka mangyayari din yun sa inyo. Kaya po dapat lagi nyong isipin na laging tama ang inyong ginagawa. Kasi baka bumalik din ito sa inyo. Wala namang pong perpekto sa mundo na ginawa ang Diyos. Laging may kulang. Kaya po dapat, bago tayo lumabas ng ating bahay, tumingin muna tayo sa ating mga salamin. Kasi ang gagawin natin kamalian sa iba, baka mangyari din sa atin. Salamat po hanggang sa muli.